Hello, magandang buhay mga kachapopoy. So ngayon mag-discuss tayo ng konting topic which is the fundamental theories in criminology. Ito yung mga mahalaga na dapat yung basic na yan, na master nyo na. Okay? So, ano ba yung mga iba't ibang theories ng tinatawag nating criminology, yung fundamental theories? Tatlo lang naman yan. Nandyan yung tinatawag natin na classical theory, at yung tinatawag na neoclassical theory, at saka yung tinatawag natin na positive theory or positivism. So, unahin natin ang tinatawag na classical theory. Or sa revised penal code, ang tawag natin dyan, juristic. Ngayon, kunin natin ang definition ng RPC about sa classical theory. Sabi dyan, the basis of criminal liability is a human free will. And the purpose of penalty is retribution. So, in madaling salita, kung pag-aaralan natin, ang definition naman ng tinatawag natin na criminology dyan, yung pinaka-definition niya, mapapasin natin ang classical theory, saan lang daw siya nakapokus? Sa tinatawag nating free will. Yan, sa tinatawag na free will. Okay? So, under the classical theory, pag nakagawa ka ng crime, pag nakagawa ka ng crime, edi ibig sabihin yan, bibigyan ka kagad ng tinatawag nating penalty. Basta ang pinag-uusapan dito, pag ang isang tao daw ay nakagawa ng crime, then penalty ang pinag-uusapan. Kasi ang theory na ito ay nakapokus sa tinatawag nating crime. Diyan talaga siya naka-focus. Okay? So, ano ngayon ang purpose ng tinatawag nating penalty o the so-called retribution? Kaya pala, ang classical theory, kapag nakagawa ka ng crime, bibigyan ka kagad ng penalty is para ang kalaunan ay hindi ka nagayahin. Okay? Diyan papasok yung tinatawag nating deterrence. Ano yung deterrence na yan? Ayan po yung nagbibigay ng takot. O sa mga future na gagawa ng krimen, o pag gumawa ka ng crime, parurusahan ka. Kaya tatandaan natin, under the so-called the classical theory, ang pinag-usapan natin, pag nakagawa ka ng crime, aba kagustuhan mo yan. Kagustuhan mo yan. O baka mamaya wala kayong makitang free will. Pwede nyo mahanap yung tinatawag nating volition. Yan. Same din lang naman yan. Kagustuhan ng tao. Ginusto mo yan eh. Basta may makita kang retribution, that is referring to penalty. Okay? Yung penalty na binibigay ng state. Tatandaan, yung penalty na binibigay ng ating state. Okay? So tatandaan natin sa classical theory or also non-juristic, kapag ang isang tao daw ay gumawa ng crime, dapat parusahan yan, may penalty. Kasi ang theory niyan ay nakapokus sa crime. So take note natin ito. At bakit daw binibigyan ng tinatawag natin na na penalty? Para magsilbing aral, magbigay ng takot sa mga gagawa ng crime. And the other one, may tinatawag tayo na neoclassical theory. Sa neoclassical theory, kung titingnan yung definition niya, theory stated that criminality is caused by pathology, incompetence, insanity, any condition that will make it impossible for the individual to exercise free will entirely. So, hindi naman talaga nila ginusto yan talaga kasi hindi nga nila alam yung ginagawa nila. Okay, under the neoclassical, ang tatandaan mo lang dyan is yung mga batang gumawa ng crime, 'di ba? May mga bata na gumawa ng crime. Sample nito yung mga minor offender. Yan, minor offender, 'di ba? Yan, minor offender at saka yung tinatawag nating insane. O baka mamaya wala kang makitang insane. O pwede nyo hanapin yung tinatawag nating lunatic. Okay, so mga bata, ko kilala nyo naman siguro ang ibig sabihin ng bata, 'di ba? Pag sinabi natin bata, less than 18. Tandaan nyo Pag sinabi ng mga minor, less than 18 years of age. Yan, years old. Less than 18 years old.
Okay, sa Pilipinas ang tawag naman talaga natin sa mga batang batang kriminal diyan is yung tinatawag nating CICL, 'di ba? Yung Child in Conflict with the Law. So, ibig sabihin, may mga other factor na nakakaapekto kaya nakakapag-commit ng crime. Pero hindi naman nila ginusto 'yan. Okay? It is because yung sa minor, one, hindi kasi alam ng minor kung ano ang tama't mali. Same with the insane. It cannot distinguish the right from wrong. Okay, so tatandaan. So ang neoclassical theory, ang pinag-usapan niya minor at saka yung mga insane. So natatandaan yung classical kanina. Okay, katulong ng kasama ng yan, ng classical. Nasabi ni neoclassical, classical, paano naman yung mga bata at saka yung may mga baliw? O, di ba? O kaya tutulungan kita. So kapag mga minor at saka insane, diyan papasok yung tinatawag nating exempted. Okay, yung mga exemptions. Okay, yung mga exempting circumstances. 'Di ba? Kasama 'yun, 'di ba? Okay. And the other one is the positivist theory or tinatawag nating realistic. O tignan yung definition. A man subdued occasionally by strange and morbid phenomenon which constrain him to do wrong. So, dito guys, under the positivist theory, ang pinag-uusapan dito, oo, nakapag-commit ka ng crime. O ikaw, offender. Alam namin nakapag-commit ka ng crime. Yan, offender, di ba? So, dahil nakapag-commit ka ng crime, may mga iba't ibang dahilan. Okay? Hindi ka namin sinasabi na criminal ka, offender. I-consider ka namin na ikaw ay sick or ill. Ikaw na offender, kaya ka nakagawa ng crime kasi ikaw ay may sakit. Ikaw ay may sakit. Yan. Ang mga nakaapekto nito, kaya mapapansin nyo, ang mga nakaapekto dito, yung tinatawag natin, one, the sociological determinism. Two, yung tinatawag nating biological determinism. And the other one, yung tinatawag natin psychological determinism. Dahil sa mga factors na yan, kaya nag-commit ka ng crime. Pero, ang tingin namin sa iyo, ay ikaw ay may sakit. So, kung ikaw ay may sakit, hindi ka dapat parusahan. Ikaw ay dapat gamutin. Reformation. So, ibig sabihin, kapag positive ang pinag-usapan or the positivist, ang pinag-usapan natin dyan, ano daw ang pinag-usapan pag positivist? Yung mga tao, yan, tandaan nyo, nakapokus, offender, okay? Na kung saan nakagawa ka ng krimen, pero hindi ka namin kinukonsider na kriminal ka. Ikaw ay may sakit. Sick or ill. Tandaan nyo, na kailangan daw gamutin. So, yan ang pinag-uusapan natin. Pag tinatawag natin na positivist theory. Okay, so, maliwanag sa inyo yung theory ha. O, tandaan nyo uli, balikan natin yung tatlo. Diba? One is the classical theory, nakapokus sa krimen. Yan, kaya kapag nakapokus sa crime yan, kapag ikaw ay nakagawa ng crime, dapat kang parusahan. Kasi that is a form of retribution, penalty na binigay ng state. Bakit dapat parusahan ng mga gumawa ng krimen? Para hindi ka na panggayahan. It will serve a deterrence. Okay, bakit nagko-commit ang crime under na classical? Kasi gusto nila yan. Ginusto nila. Pagdating naman ng neoclassical, okay, ang sabi diyan, ang mga tao, tandaan nyo, may mga tao daw na gumagawa ng crime tulad ng minor offender, mga insane or lunatic, hindi naman talaga nila ginusto yan. 'Di ba? Hindi lang nila alam kung ano ang tama at mali. So, itong mga tao niyan ay hindi dapat parusahan. E-exempt natin sila. Pagdating naman ng positive theory, ang mga taong gumawa ng krimen ay hindi natin pwedeng sabihin kriminal sila. Kaya lang sila nakagawa ng krimen dahil sila ay may sakit. Kaya kung may sakit, dapat daw gamutin. Yung tinatawag nating reformation.
automation. Okay, so anyway, so I hope na natulungan kayo ng tatlong theories na yan sa mga susunod na videos natin. Pag-uusapan pa natin ang mga iba't ibang uri ng theory. Okay, so follow natin ang Chops Online Tutor Services sa ating YouTube. Okay, may mga free videos po dyan. At ready yung panuorin yan. And also, ang ating FB page. I-ano nyo yan, i-follow nyo yan para mas lalo pa kayo matuto. At yung mga tanong, mga na-compiled natin, ipopost naman natin dyan. And also, ang ating TikTok. Okay, huwag nyo kalimutan i-like, i-share ang ating TikTok. Okay, so ngayon ang ating enrollment for the final coaching ay ongoing na. O kaya ano pang hinihintay mo? Tara na, mag-enroll ka na sa CHAS. Mag-message mismo sa FB page para talagang direct ang transaction natin. So thank you and have a good day at magkita-kita tayo sa susunod na video uli. Chapopoy tayo dyan. Chapopoy.